Good day mga ka-EA support today's video. So ito na yung Team North natin. Dahil kagabi nagkarga na tayo ng ating ibon para sa ating last lap Summer Derby Race. At ang magiging bitaw nun bukas, Matnog Sorsogon. Then hopefully sana makapagpaklak na tayo sa wakas at makasungkit ng survival kahit papano. So for today's video, ito na yung kabuuan ng ating padating na gagawin na panlipad sa norte. Ayan. So possible ito na rin siguro yung huling sulyap dun sa mga possible na mawawala sa mga upcoming training natin sa club. Ayan. Pero syempre pinagdadasal natin na sana from start to end ng last training maging kompleto pa rin tayo. So papakilala ko sa inyo mga kalapatids yung possible na mga ibon natin na ililipad sa north. 5 na lang yan. Yun na yung final lineup natin. At the same time yung mga bloodline tsaka mga history ng mga ibon natin. Ayan. So ito, medyo makulimlim ngayon dito sa location namin. Naku, nagkanda ipit-ipit. Ayan, so kagabi nagkarga ako sa headquarters ng SGDMRP. Shoutout kay Presron. Ayan, inantay pa nila ako. Actually yung kargahan kagabi is hanggang 7:30 to 8 lang. So dahil nakiusap tayo, dahil pumasok pa nga tayo sa trabaho, so nakisuyo ako kay Presron Rosales. Ayan, shoutout sa iyo, mabuhay. Maraming salamat sa pag-aantay. Inantay tayo. Yun nga lang, medyo inabot pa tayo ng ulan kagabi. Pero syempre, ayun, buti na lang naintindihan ni Presron yung kalagayan natin. Malapit lang naman din ako dito. Pag nakauwi ako ng bahay, siguro mga 5 to 7 minutes, nandun na ako basta nakamotor. So yun, nakapagkarga tayo ng matiwasay kagabi. So nag-entry ulit tayo doon para sa invitational last lap. Nagdagdag tayo ng pang survival. Ayun, tapos sabay yun, magkakalaman na bukas ng umaga yan. So sana maging maaliwalas at maging maganda naman yung panahon natin bukas para at least maganda yung pauwian natin. Hindi lang sa atin, ganun din sa mga kalapatids natin. Ayan. Siyempre kahit papano, hinahangad din natin yung magandang pauwian ng mga kalapatids natin. Ayan, wag lang pansarili. Ayan. Bagamat gusto natin maging champion o balang araw mag-overall, pero syempre mas maganda pa rin yung marami nakakapagpa-uwi. Kasi syempre kagaya ko, namomotivate ako namomotivate. Kahit sabihin natin nagsisiyo tomorrow yung ibon ko that time, so may nag-comment nga dyan, boss, idol, yung ibon, butas-butas. Pero hindi naman ako tumitingin sa ganong kasing proseso kasi. So pinaka hinahangad ko lang, makauwi lang yung ibon. Pinaka bonus na lang siguro kung paparte at mag-overall yung ibon. Yun na yung sariling pananaw ko lang. Disclaimer lang, no? So, syempre, masaya na ako sa ganong klaseng pagkakataon. Pero kung ibibigay ng tadhana na magkakaroon tayo ng ganong klaseng achievement, syempre, masaya ako. Ayan. Tama po ba yun? A few moments later. So, dumako tayo dito sa una nating ibon. Ito. Ay, hindi. Ano to? Nabunot ko. Team South to. Hindi pa to Team North. Ayan. Nabasa kasi nilinisan ko yung training box. Saka ako napapakilala to kasi Team South to Ayan, para may abangan kayo. Ayan, no. Naka-clap ring ng BFRC maasin. Wala na natin. Tapos kasunod to Team South pa rin to. Hindi ko muna to papakilala sa inyo. Pero dun sa mga solid supporter natin na nakakapanood, nakasubaybay, malamang alam niyo yung bloodline nito. Team South. Tapos oops. Ayan. Ito si yung pang-motivate natin kay Natalia, si Red Batosay. Pangit na nga lang ng balahibo niya. Baka bunutan ko ng balahibo. Para bago i-clutch bago i-breed, bihis na yung mga balahibo niya, maganda na yung yung hibla ng balahibo. Pangit ayun mga kalapatids, ang ating Team North Final 5. Ayan. So unahin muna natin to dahil siya yung unang lumalabas. So ito, ayan, nawala sa akin to minsan. Kasi nga, ayan, napansinin nyo, ubos yung buntot. Tingin ko, napadpad kung saan lo, tapos dinakma, baka nalagasan ng buntot. Ayan, halos kakatubo lang. So ito, si Franco, bloodline nito, Stop Banrit Cross. Dun sa Jelle Jellema, Sir Dennis Palma line, yung nakalatag natin noong nakaraan. Ayan. So far, maganda rin yung nagiging lipad niya. So nagkaroon nga tayo ng mga maiksing toss. Ayan. So yung pinakahuli natin, napadpad na tayo ng DRT, nasa 20 plus kilometers na yan. At naging maganda naman yung pauwian natin that time. So ito is yan yung mga bloodline na bago nating susubukan sa
karera dito sa norte nga. Pero ang tanong, norte nga ba talaga magiging lipad natin ngayon possible na NDR? So di ko pa sure, may mga kuro-kuro na sabi baka maging south na naman. So hindi na, tingnan na lang natin kung ano ilalabas na na memo ng mga club. Ayan. Kung saan naman magkakaroon ng bitaw, dun tayo. Hindi na natin kailangan na questionin yun. Importante na gagawa ng mga club na mag-effort para maglakad ng mga kanya-kanya mga permit para maging legal yung pinakakarera nga natin. So ito yung una na Team North natin. O, dumako naman tayo dito sa blue bar na to. Ayan. So ito is si Japan Dagit. Ayan. So naging matunog na rin kay Madla na meron din siyang dagit na nilalaban sa karera. Ito, ganun din naging story nito last year. Naikarga natin to ng North Derby race hanggang vegan. Tapos nawala ng vegan after 1 month bumalik. So vegan finisher na natin to sa North. So ang istorya kay Japan Dagit is slope visitor natin totally. Nang maulan, halos gantong panahon din yun. So that time, nung kinabukasan, pinawalan ko naman to. Kaya lang kinabukasan din ng mismong hapon, umuwi, pumasok na naman sa loob. Hanggang sa paulit-ulit ko na siyang pinapawalan, ayaw nang umalis sa loob. Naisip natin na ikarga sa training, baka doon makaalala at makauwi na sa kanyang loft. Kaya lang siste, no mismong training na Nueva Ecija, siya pa inauna sa mga ibon natin. Kaya ito, pinagpaalam na lang natin kay Tresron na baka pa pwedeng patrace natin. So na-trace, kaya lang hindi na ma-retrieve kung sino yung may-ari. So nag-decide tayo na ilipad siya. Nailipad natin siya last season ng North, kaya lang hanggang vegan lang siya. So ibabalik natin siya sa race. Tapos ito naman, akong pangit din pala, naglagas din pala ng buntot ko. So ito anak to ni Japan Dagit. Cross dun sa imbrek na stock bird natin na nakakasana ngayon dun. Ayan, gaganda na ng mga katawan ng mga ibon natin. No? Putok na yung mga nila, katawan. Ayan. Kaya lang, hindi ko bet yung balahibo. Kagaya niya, no? Naglagas. Kaya lang, ewan ko. Tingnan natin kung may maganda magiging performance. So, medyo mahaba pa naman yung training ng North kung sakali. So, possible. Tama po ba yun? Ito na yung pang-apat mga kalapatid. So, ito is galing kay Madla. Ayan, nung pumunta kami kumparin Dabarkads. So ito is yung bloodline ng kanyang pulling winner champion ni Idol Madla. So nabiyaan tayo ng isang bloodline nun, pero hindi full sib, half lang siya. Ayun, grabe, nagpupuling. So ito, ang plano ko dito pang North lang, pang pulling lang sana. Pero ikakasana natin, sasagad na natin siguro ng derby kung makakatapos ng training. Yan. Naka-persuban pa to. Pero kung sakaling mag-start ng derby, tatanong ko muna kung kailangan ba talagang tanggalin pa yung persuban. Kasi sa may kabilang side, meron naman siya commercial ring. Hindi ko sure kung i-accept siya ng MMFC. Kasi ang plano ko this coming NDR is nga tayo. Mag-double entry na tayo. So sikapin natin makapag-ipon para may pan-double entry tayo sa mga warrior natin ngayon Team North. Ayun. At para sa huling alas ni EA Love TV, so etong card na to is bloodline ng ating Javier Leyte. Ayan. So ito is full sibling ni Saber, naging albayog finisher ko. Half sibling naman to ni Batusay, yung Javier Leyte clacker ko. Yung full sib nito na kay Madla, tapos yung full sib din nito ng isa pa is nandun sa RMC One Love Race. Panlaban natin sa One Love Race, no? So nag-iisa lang din yun. Checker din yun. Tapos meron tayo na full sip din ulit nito na naka MacArthur band natin na panlaban natin sa season 14 ng national race din. Hopefully yung mga bloodline ng mga sinuksukan natin na makatapos at makabigay na sa atin nawa na possible karangalan o super set winner. Masaya na ako doon. Ayan. So eto yung ibon natin, hindi ganun ka buka yung mga katawan ng mga Javier Leyte natin, pero masasabi ko talaga yung kunat tsaka yung tiyaga sa pag-uwi nandun. Nakita nyo naman sa performance ni Natalia na smash siya ng second lap na wala nag-clock no mismong araw na yun, pero kinabukasan is umuwi siya. Sumunod na week, third lap, super hard race naman. Halos mabibilang mo lang sa daliri sa kamay yung mga nakapagpa-away during that time. So tayo, nag-see you tomorrow na naman si Natalia that time, so pinabili pa rin niya ako nun. So this time, ito na yung pagkakataon, nilakas tama para patunayan na ito na siguro yung possible na maging super set winner natin kauna-unahan sa loob. Ayan.
Sana all. Yun, so kompleto na. Naipakilala na natin lahat na iwawala natin sa karera. Ayan, grabe. So, kung ganun pa man, talagang walang magbibigay sa atin sa ngayon. Marahil hindi pa ito yung tamang pagkakataon. Pero syempre, bigay lang natin yung best natin. Huwag lang tayo titigil sa pangarap natin. Dahil sa pangarap natin na yan, balang araw, posible na makamit natin yan sa mga susunod na mga panahon. So, ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless.